Hallelujah! Magandang gabi po sa inyo. Mga kaibigan, mga saan mang dako kayo naroon, muli, ang Cheer Up the World Works program ay lalaganap Amen. sa bawat isa sa inyo. Kaya welcome po sa bawat isa na amin pong kasama ngayon sa programang ito, ang Cheer Up the World Works. As the title itself ng programa, magalak ka, ang salita ng Diyos ay gumagawa. Amen. And if you stick to the word, you will come back with the testimony. At makikita niyo po dyan sa Cheer Up, nakalagay dyan, know the power of the word Amen. and your life be transformed forever. Amen. Mababago yan. At ito po, Sister Mercy, para pangunahan po tayo sa atin pong Panalangin. opening prayer. Sige po, Sister Mercy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rabostro, Colondres, Taranandes, Rama Candeles, Senderiondos, Agros Pranondos, Crehan. Yes, Lord. Oh, hallelujah. 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 Panginoong Diyos, marami kong salamat. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa minsan pa sa pagkakataong ito na muli po kaming nagkatipon para Ikaw, Panginoon, ang iyong salita, ang Opo. maitaas, ang madakila. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na si Pastor Sid at si Sister Lina, Panginoon. Nagkakaisa po kami, Panginoon. Yes, Lord. At ang aming espiritu na ikaw ay maparangalan, Opo. mapasalamatan, sa iyong Salamat po, kabutihan, Panginoon. iyong katapatan. Salamat po, aming Ama, Hallelujah. sa oras na ito, sa Yes. programang ito, Panginoon, Opo. na ginagamit mo, O Lord Opo. God, para ang bawat nakikinig Amen. at nanonood ng programang ito Yes, ay mapahatiran ng mabuting balita. Hallelujah. Mabuting balita na nagmumula na iyong salita, O Opo, Diyos. Panginoon. Salamat po, Panginoon, na tunay na ang iyong salita ay nagbibigay ng tamang kaunawaan na nagmumula sa iyo, O Diyos, upang ang bawat isa na nagkakaroon ng panghihina ay magkaroon ng kalakasan, Amen. magkaroon ng katagumpayan, Hallelujah. at makalakad sa iyong kalooban. Opo. Kaya purihin ka, Panginoon, at sinabi sa iyong salita na kung pagsusuunahin namin pagsumakitan Amen. ang paghahari ng Diyos at ang Amen. iyong katwiran, ang lahat ng bagay ay ibibigay mo sa amin. Yes, Lord. Amen. Kaya, Lord, salamat po sa mga Hallelujah. biyaya at pagpapala sa kasaganaan ng iyong pag-ibig. Amen. Salamat po, aming Ama. At minsan pa po namin ibinabalik sa iyo ang papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. So, Sister Lina po ay dadalan po tayo ng salita ng Lord. Ano ba ang nais mong i-share sa amin? Magandang gabi po muli sa bawat isa. Kami, ang programang Cheer Up the World Works ay magbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman, karunungan para maintindihan po natin yung mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. At ang karunungan at kaalaman para po naman nating maunawaan yung mga bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Kasi Amen. marami pong mga bagay ang nangyayari sa sanlibutan na ito na hindi po nakikita ng mga, lalo na sa mga magulang, sa mga anak, magulang sa anak, sa lumang tahanan, nangyayari yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa bawat Nagaganap sa pamilya, pero hindi ganon ang gusto ng Diyos. Opo. Kaya lang nagaganap dahil kulang sa kaalaman. kaalamang nagmumula sa Diyos. Opo. At ito pong intensyon natin, Sister Mercy, ngayon, mga kaibigan, na dalhin po sa inyo, mabigyan kayo ng insight, no? Opo. Ng salita ng Lord. Amen. Pwede ko po bang gamitin na ang awit 107 muna bago Opo, sila? No? sige po. Sige po, Sister Mercy, pakibasa nga pong awit 107 verse. Simulan natin sa bandang taas niya, no? Awit 107 verse Verse 5. Simulan sa verse 5, malayo ha. Ay. Psalm 107. Ito oh. Sabi ng 17, tinangan natin, ang gamit dito sa akin, fools.
17. Kabasahin na po ba? Sige po, pakibasa po, Sister Mercy. May nagkasakit dahil sa kanilang 17? likong pamumuhay. Yun. May nga nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila'y mga kahirapan. Dahil sa pagsuway, hindi na sila kahirapan. Hindi ito ginusto ng Diyos. So ano to? Anong may solusyon nito? Opo. At yun po yung nais nating mangyari, no? May mga, pakibasa nga po ulit. Ditingnan ko rin sa aking Bible verse. Teka, bubuksan ko po sa isa kong Bible. Awit, 107, verse 17. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay. So meron talagang ganon. Ito yung gusto mo ipaliwanag mamaya, no? Opo. Nung malaking mararating nito. May mga naging hangal. Anong sabi diyan sa iyong Bible verse? May nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay at sila'y naghirap dahil sa kanilang mga kasalanan. Pakiibasa nga po na kumpleto yung 17. May nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila yung mga kahirapan. So dahil sa pagsuway, hindi dahil pinahurusahan sila ng Diyos, no? Yun ang naging effect. At ayaw po ng Diyos na mangyari sa atin yun. Kaya po may mensahe po ang Lord sa atin ngayon. Kaya kung meron kang anak na medyo naliligaw, sumasagot, mali ang takbo ng buhay, in the name of Jesus, pag inaya mo siya, we believe na makikiisa sa panonood. At kung ikaw mismo yung bata, no, halimbawa bata o magulang na medyo, o sino man, no, na medyo nalilihis. Opo. Ayaw po ng Diyos na makarating ang sino man doon sa, pakibasa ulit yung 17, May mga nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. ayaw ng Diyos na makarating ka doon sa sakit karamdaman sapagkat ang gusto ng Diyos ay kalusugan. At yun ay dahil sa likong pamumuhay. So, paano matutuwid? Paano na maintindihan? Alin ang liko at alin ang diretso? Tuloy? Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila yung mga kahirapan. Ayun, dahil sa pagsuway, no? Dahil sa hindi tama, no, na mga reaksyon o gawain sa buhay. No? Praise the Lord. Hindi po mahaba ito, pero kaparaso lang ito, mga 3 linggo. No? Nakaturoan. No? So, pakituloy sa verse 18. Anumang pagkain na makita nila'y di na magustuhan, ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Wow! So, kahit may pera siguro, ayaw ng Diyos na makarating doon ng sino man tao eh. Andiyan ang pagkain pero hindi, wala nang sagana, wala nang ano eh, kasi may mga sakit o napapariwara ng buhay. Hindi man sakit magulo ang isipan, amen? Hindi na makakain. Sabi nga ng iba, patong-patong ika ang problema. May solusyon po dyan. At ito po yung mapag-aaralan natin. Kaya please, no, bago po tayo magpatuloy, share. Ito po ay para sa ating lahat na pangungusap ng Diyos. No? O sige, simulan mo ulit sa 17 hanggang sa 20. May nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Amen. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila yung mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila'y di na magustuhan, lupat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Ayan yun yung kanilang kalagayan. Ang verse 19, pakibasa. Sa ganong lagay, Sa ganong sila ay lagay. tumawag sa Panginoon. Iyon po ang mangyayari, makikita nyo ngayon, no? Sa ganung lagay, andyan ang pagkain, hindi na makakain, ang buhay nila ay magulo dahil sa kanilang mga mali, no? Hindi dahil ibinaon sila ng Diyos, kundi dahil sa mali nilang alam, nabaon sila ng nabaon. At sabi ng verse 19, sa ganoong kalagayan, pakiulit po ang verse Sa 19. ganong kalagayan, sila ay tumawag sa Panginoon. Wow! Ano nangyari? Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinulungan. Ang Diyos pa rin ang solusyon. Amen. At ang sabi ng Romans chapter 10, di ba? Opo. Maliligtas ang sinumang tatawag sa ngalan ng Panginoon. Mamaya, tingnan natin. Tapos magtuturo ka na. Tingnan natin. Verse 19 uli. Sa ganung Sa kalagayan, ganong kalagayay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos. Tinulungan sila at sa kahirapan, sila ay tinulungan. paano sila tinulungan? Verse 20. Sa salita. Sa salita lamang na kanyang pahatid, Amen. sila ay gumaling. Amen. At naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Wow! So nagpapadala ng salita ang Lord. Okay, bago po natin ibigay kay Sister Lina, talo na muna tayo sa Romans chapter 10 verse 13. Romans chapter 10. This is one of my favorite Bible verse. Romans chapter 10 verse 13. Hallelujah.
Gamitin ko din itong aking nasa cellphone na Bible. Roma chapter 10. Simulan natin sa verse 13. Ikaw naman, Sister Lina. Okay, Romans chapter 10 verse 13. Nakita na. Ah. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kanina nabasa natin sa ganung kalagayan, di ba? Amen. Kung patong-patong man ang problema, wag mong isigaw yung puro problema. Sa ganung kalagayan, tumawag sila sa Diyos at tinulungan sila. Amen. Ang pagtawag sa Diyos o panalangin at pagtawag sa Diyos ay hindi galing sa tao. Sa Diyos to nag-original kasi gustong sumagot ng Diyos. Kasi hindi tayo marunong manalangin. Oo, gusto sumagot ng Diyos. Kaya niya inutusan na tumawag ka sa akin sapagkat gusto niyang kumilos. Pero ito ang problema eh. Sa ganung ang sabi ng verse 13, lahat ng tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Maliligtas. Verse 14, Sister Mercy. Verse 14. Ngunit, paanong Paano? tatawagan ang ng mga tao ang hindi nila sinasampalataya? O di ba? Tuloy. Paano silang mananampalataya kung wala pa silang Mapa- napapakinggan tungkol sa Kanya? Tuloy. Paano naman sila makakapakinig Pakinig kung kung walang walang- mga ngaral? At Sa kanila. At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Amen. So, kami po ay narito. Yung sinabing isinugo hindi para itaas ang sarili. Ibig sabihin, talagang hindi aksidente nakaharap ka namin ngayon. Amen. Ipinadala ng Diyos at ipinapadala ang kanyang salita upang ikay tumawag. Amen. Kasi hindi ka tatawag kung hindi ka mananampalataya. At hindi ka mananampalataya kung wala kang nadidinig. At wala kang madidinig kung walang mangangaral. Amen. At hindi makakapangaral kung hindi pinadala. With punong-puno po ng paggalang sa Diyos, isinasabit po namin ang sarili namin upang ipadala sa iyo ang magandang balita ng Diyos Amen. upang ikay tumawag. Amen. May mga madidinig po tayo, hindi para ibagsak ang sinuman, kundi para maalinawan natin. Tandaan mo, habang sa pakikinig, hindi ginusto ng Diyos na mapahamakan. Tulad ng binasa natin. Okay? Sige po, sister. Ano ba ang Bible verse na gusto mong bigyan sa amin muna? Dito po sa Kawikaan, Kawikaan, Proverbs. Sa 8. English po ay Proverbs. Kawikaan, Kawikaan 8, chapter 8, 32 hanggang 36. hanggang matapos yung chapter 9. Simula verse 8. Kawikaan. Sa English ay Proverbs. Kawikaan sa Tagalog, chapter 8. Simula verse 26 ka mo. 32. Simula verse 32. Sige nga po. Ito po. Pakinggan po natin mabuti. Opo. Proverb 8 verse 32. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, Wow. sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Verse 35. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. 36. Ngunit ang di makakasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Wow, pwede ko po babasahin sa aking Bible verse? Opo, sige po. Sister Mercy, ito po yung Bible verse na bigyan nyo sa aking, ito po yung version, Simula sa 32, Kaya ngayon, mga anak, pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Okay, ikaw na magpapaliwalag niyan mamaya, Opo. Yan ang sabi ng Lord. Pakinggan ninyo ako, mga anak. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Verse 33. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko. Opo. Sa inyong pag-uugali, pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong mga pag-uugali. Opo. Wow, okay? Ulitin ko po. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo. At huwag ninyo itong kalilimutan. Verse 34. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat
At verse 35, ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay. Woohoo! Hallelujah! At pagpapalain siya ng Panginoon. Amen. Verse 36, ngunit, ito yung contrast, Opo. ngunit, ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Hindi ang Diyos ang magpapahamak sa atin. Tayo mismo. Oo. Okay? Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Amen. Baka gusto mong hiramin ito. Hindi na? Tama na. O, tama na yan. Sige. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe. Woo! Purihin Excited po ako. ang- The word works. Ang Diyos sa Amen. mga salitang ating napakinggan, Hmm. ito po ay hindi lamang sa magulang, hindi lamang sa mga anak, kundi sa lahat ng nakakarinig ng Amen. salita ng Diyos. Maging sa amin. Pwede, pagtuturo din po ito sa amin. Kasi bilang mananampalataya, ito po ang hatid sa atin ng Diyos. Okay, pasok. Yung tayo ay matuto sa aral at turo ng Panginoong Yesus. Kasi marami pong mga kabataan sa panahon neto ang naliligaw. At marami rin mga magulang ang hindi tinututukan ang mga anak para maihatid doon sa tamang katuruan. Eh, marahil yung magulang din hindi alam kung Opo, paano ganun nga po. i-guide. Mm. Oo, kasi, di ba? Ang linaw ng ating binasa, no? Sige po. Kaya, kailangan po, papasalamat po tayo sa Diyos dahil meron tayong programang Cheer Up the World Works. Amen. Dahil sa pamamagitan po nito, may pahatid po sa ating ang Diyos para tayo'y matuto. Amen. Sabi din po sa Santiago 1, sinasabi rito, Santiago, James sa English, okay? Chapter 1. chapter 1 verse 5. Opo, anong sabi ron? James chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at Amen. huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Purihin po ang Diyos, kaya kailangan po natin yung karunungan ng Diyos at hindi yung karunungan ng sanlibutan. Pakiulit. Ang kailangan natin, Ang kailangan natin ay ang karunungan na binibigay ng Diyos at hindi ang karunungan ng sanlibutan. so ibig sabihin, may pagkakaiba, no? Opo. Mahalaga, maintindihan, oo. Sabi nga po, ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen. Ano po ating pipiliin? Sabi, binasa ni Pastor kanina, ang karunungan ng salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Oo. Kung ang makakasumpong nito ay magbibigay ng buhay. Meron po akong i-share sa inyo na isang kabataan na ito maging aral po sa atin at maging guide. I-guide po ng mga magulang kanilang mga anak. Ito po ay nakita ko lang sa isang video at napansin ko na ang kabataan ay nagsasayawan. Doon sa video pinapanood mo at Opo. kilala mo yung nag-post ng video na yon Opo. at kasama siya ro na yung mga kabataan ay nandun sila sa isang lugar Sa na lugar na nagkakasiyahan. wala namang masaya maging masaya, di ba? Opo, meron nagkakasiya. Pero ang ano ko po doon, hindi iyon ang oras para sa kabataan na nananatili doon sa lugar na yun. Bakit? Ano bang oras na yun? Maaaring hating gabi na po. Naka-live siya. Opo, naka-live. Iniisip ko, ang batang ito ay nasa isang club, hinahanap ko yung lugar at habang binibidyo, yung lugar na nakita ko pangalan ng university. Yun lang. So, ibig sabihin po, Nandun sila, hindi dahil nasa club sila. kundi So kung may pangalan na university, maaaring ito isang gawain sa loob ng eskwelahan. Okay. Sa pagtuturo ng Nakailangan nila. Oo. Pero para sa akin po, hindi po yung katanggap-tanggap bilang ina, bilang magulang. Hindi katanggap-tanggap sa isang magulang na iyong anak ay naroon sa lugar na yon. Okay. Na alam natin, lalo na kung tayo mga Kristiyano na may pagkakilala na sa Diyos, kailangan po yung ating
relasyon sa Diyos ay magkaroon ng bunga na matutunan din natin kung paano natin i-guide yung ating So, ang inaalala mo ron, baka mapahamak sila. Totoo naman, marami napapahamak dyan. Opo. Ngunit sa panahon nga ngayon, talagang minsan kailangan nila yung ganyan sa kanilang Opo. kurso. Opo. So, ano nangyari? ayun, kumbaga sa nag-alala ko para doon sa batang Oo, yun. dahil ano. Pero ang sagot niya sa tanong ko So, sa minessage mo siya, yung ding oras na yun. Opo, minessage ko siya, sabi ko, ano yung ginagawa ninyo dyan? Ayun. Anong ginagawa Dahil ninyo dyan? wala kang alam sa nangyayari. Opo. So, yung sitwasyon o yung surroundings parang hindi maganda. Opo. Para nag-alala ka, baka kung ano-ano na lang ito. Okay? Kaya sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo dyan? Oo. Ang sagot niya sa Ba, akin, nag-reply? ang sagot niya sa akin, ito po yung sa loob ng school. Ah, nasa loob sila ng school. School, opo. So, medyo nalilinawan mo na kung ba't sila nandun. Okay? Ito po yung isang gawain na parang socialist. Tinuturuan po kami kung paano maging socialization. Okay? So, sistema nga ng mundo. Opo. Sabi ko, hindi naman tama yun eh. Oo, sa yung pananaw, no, sige, bakit nga naman ganon? Marami po sa panahon nito na nag-aakay. Maraming umaakay sa kabataan para ito iligaw. Oo. Kaya kailangan maging matalino po tayo. Kaya sabi ko sa inyo, May nakita ka ba na epekto sa ugali ng tao, yung batang yon Opo. na hindi na nagdadala nga ng hindi maganda yung kanyang mga natututunan sa Opo. mundong ito? Naging siya, naging palasagot, Paano pala sagot? yung, Nagre-recite? hindi po, palasagot po sa magulang. Ah, okay. Paano sumasagot at paano mo naman paano mo nalaman? Kasi po, Friend kayo sa ka-friend FB? ko po siya sa FB. At pag friend kayo sa FB, Natatawagan may connection ko po kayo sa kami. Messenger? Ano po, may connection po kami. Habang kami Minsan kausap mo siya sa nagkukwento Messenger? nagkukwentuhan kami ng kanyang ina, na naririnig ko yung usapan ng mag-ina na sagutan sila. Ah, okay. Habang sasagutan, narinig ko yung sagot ng anak. Sabi, Oh, nagmumura. Huwag ka na magmura. sinabihan po yung magulang ng, "Buisit ka!" Ah, Ganun po ang narinig ko. Sabi ko, bakit ganyan na buti hindi Portuguese, no? Bakit ako ganyan narinig ko ngayon? Sabi ko, na kung paano na yung ina, nung minsan, napagsabihan ko rin na nakikita natin yung ugali ng anak na ganun, ayaw niya nung madada. Ayaw nung bata na madada. Normal yan sa mga bata ngayon. Paano natin naabutin? Makikita natin ngayon kung paano solusyon dyan. Ano? So ayaw talaga ng mga kabataan ngayon eh. Ang napagsasabihan sila. Actually, kahit batang maliit eh. Opo. Iba ngayon eh. Iba ang level ng pagkilos ni Satanas ngayon sa mga bata. Dahil ang natututunan nila, sistema ng mundong ito. Opo. Ayaw talaga nila yan. Lalo na yung mga napapanood ngayon eh. Yung itinuturo sa kanila, yung mga napapanood ngayon ewan ko ba? Oo, di ba? Kaya sabi ko po doon sa ina, mabuti pa magwalang kibo ka na lang. Okay, muna. Oo, walang kibo ka lang. Kung anong ginagawa niya, masdan mo lang. At kung ikaw ay magsasalita sa kanya, malumanay na pagsasalita. Nasa Bible yon. Ang harsh na sagot ay nag-aanyaya ng away. Away, okay. Pero ang mapayapang sagot, okay, ay nagpapaayos ng bawat Nagpapayapa ng... ng sitwasyon. No? Sige, sister. Kaya nung sinunod ako ng ina na hindi niya kinikibo, pinapabayaan lang niya Silent one. kung anong ginagawa yung kanya Habang anak. pinag-aaralan ng magulang. Ito yung, kumbaga nagkaroon ng konting pagkaayusan. Nagkaroon ng konting kaayusan. Pero itong panahon neto, nung nagkaroon na po talagang pasok sa school, nangyari na po yung nakita ko sa video na talagang iba na yung ginagawa nila. Okay? Kasi, Hindi na pasado sa'yo. hindi ko gusto. Kaya, Hindi mo gusto. hindi ko gusto yung ganung So, ginagawa. nag-alala ka, kaya kinausap mo. Sabi ko, ay, baka pwedeng yan yung teacher. Hindi, legal yun sa school nila. Legal. Legal po. At saka, naintindihan ko yun. Opo. Pero, ano ba ang minsan kasi kailangan lang baka bilang isang Kristiyano, sabi ng Bible, if we foresee trouble, better to avoid it. Kung nakikita natin na hindi magiging maganda para sa atin itong ating kinukurso,
Baka pwedeng magpalit tayo. Ganun nga po ang dapat na gawin. Pero dahil po sa mga katuruan, lalo na mga circular school, lalo minsan po, isa pa, nung kami nagsa Sunday school, yung teacher namin sa Sunday school, teacher po siya sa public. Walang church, ha? Walang pangalan church, Wala. ha? Okay. Wala po. Nung sa kanyang pagtuturo, kasi dati Christian teacher siya eh. Okay. Sa kanyang pagtuturo, nagulat daw siya. Dahil nakita niya, yung estudyante niya tutulog, gigisingin daw niya, may pumigil daw sa kanya. Huwag mong gigisingin at magkakaroon ka ng usapin. Problema, parang ganon. Opo, parang problema. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaso. Kaso. Iba na pala ngayon ang kalakaran ng mundo talaga. Iba, oo. So, paano natin ayusin ito? Paano maiaayos na mapunta sa mali o kapahamakan ang mga tao ayon sa ating binasa kanina? Pwede ba nating basahin uli? O wala ka pa doon? Sige, tuloy mo lang. Pero sinabi po di ba, ang Diyos may plano sa atin. Anong plano ng Diyos sa atin? Ano? Para tayo huwag mapahamak. Sabi sa yung Jeremiah 29 verse 11. Okay, Jeremias sa Tagalog, Jeremias. Jeremiah sa English, kapitbahay po siya ni Isaiah sa Biblia, 29, magkatabihan. verse Pag nakita 11. mo ang Isaiah, makikita mo na ang Jeremiah. At Verse para 11. makatarating ka kay Jeremiah, makikita mo muna si Ecclesiastes o mga ngaral. Tama ba ako? O sige, Jeremiah chapter 29, Jeremias verse 29 verse 11. Ang aking Biblia ay King James Version at ang aking nasa cellphone ay Tagalog. Isaias, Jeremiah. Okay, Jeremiah. Kaya nga po. 29. Katabi po ng Isaias. Okay. 29 Isaiah. verse 11. 11. Okay? Lipat ko rin ito sa Jeremiah 29 verse 11. Verse 11. Ito po, babasahin po natin. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Amen. Pwede ko bang basahin sa akin Biblia? Sige po. Alam ko kung papaano ko tutuparin. Ang Diyos na nagsasalita dito. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Wow! So, talagang may mahalagang dapat mangyari. Okay? At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang tunay na kinabukasan po natin ay nasa Diyos. Wala po rito sa sanlibutan. Kaya yung pong ating... Ibig sabihin, sa ating pag-aaral at sa ating pamumuhay sa mundong ito, mahalaga na may oras at panahon tayo sa mga salita ng Diyos. Opo. At alam niya kung paano ito tutuparin. Ganyan, Sister Tuloy. Kaya wag po nating sabi nga sa una nating binasa, wag nating kaliligtaan na ang kanyang salita ay ating malaman. Bakit ang karunungan ay daan ng buhay. Proverbs At chapter 4 ba yun? karunungan. Kaya bilang paalaala po sa Amen. lahat ng bawat sa atin, alalahanin po natin yung pinangako sa atin ng Diyos. Pangako na magdudulot sa atin ng tunay na kinabukasan. Hindi rito sa libutan. Iba po ang dulot. Sistema. Iba po ang dulot na kinabukasan na nais ng sanlibutan. Ang gusto ng Diyos, ang Diyos po, ang gusto niya lahat maligtas. Okay. Dahil tayo po ay nasa sanlibutan ito pa, Opo. ang tao ay narito pa. So, ibig sabihin, habang namumuhay tayo rito, mahalaga na alam natin, tama, Opo. ang sistema ng Diyos. Opo. Tulad po ng sinabi nga doon sa inyong Bible verse kanina, sister, sa Salmo, 1:7. ano yung sabi mo? Proverbs yung sa'yo, no? Proverbs. Kawikaan, chapter 8, simula
32 hanggang 36. Verse 32. Tingnan natin, ito ang sabi. Kaya ngayon mga anak, pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Mahalaga na meron tayong panahon na kagaya nito na makinig sa pamamaraan ng Diyos. Opo. Di ba? Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi pwedeng baliwalain natin ang gawaing espiritual. Opo. Maaari tayong maligaw sa ating mga ginagawa dahil sistema ng mundo. Ngunit, kung ito'y sasabayan natin ng guidance ng Diyos at makukuha lang natin ang guidance ng Lord sa pamamagitan ng pakikinig makagaya nito at pagkakaroon ng local church. Mamaya, gagawin po yan ni Sister Mercy. Mamaya, igagayad tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Mahalaga po ang mayroong local church. Meron kang church na nadadaluhan na kung saan doon ay maririnig mo ang buhay at banal na salita ng Diyos na ang sabi nga rito, anak ko, pakinggan mo pakinggan mo ako, ang sabi ng Lord. Mapapakinggan lang natin siya kapag naituturo ang kanyang salita. At ang sabi rito sa verse 32, mapalad. Mapalad, hindi swerte ha. Mapalad. Kasi okay na may maging swerte. Pero daig ng mapalad ang maswerte. Ang maswerte, tiyempuhan. Ang mapalad, all throughout ng buhay niya. No? Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan Ng Diyos. ko, sabi ng Diyos. No? Amen. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko. Ibig sabihin, may mga pagtutuwid na ginagawa ang Diyos. Tuloy, sister. Nasa Yeah. verse 33 yung binabasa ko eh. Oo. 33. Dahil sa 34. Sinasabi sa 34, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, Wow! sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Ibig sabihin, i-focus, magkaroon po tayo ng pagkakataon na bigyan po natin ng pansin yung sinasabi sa atin ng Diyos sa oras na Amen. ito. Amen. 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 Huwag po sa ang salita ng ang kaligtasan ay hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Mismo. This is the day that the Lord has made. Amen. Kaya yun po, ang kaligtasan ay hindi bukas. Kundi kaya sabi, ulitin ko Ngayon po. mismo. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palagi nakatitig. Sapagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Yung gusto ng Diyos. May binasa ka kanina. Ano daw ang gusto ng Diyos sa atin? Anong kalooban ng Diyos? Yung buhay na masagana, buhay ni walang hanggan. At yung Jeremiah Jeremiah 29:11, kanyang plano. Gusto niya sa ikabubuti natin. nating lahat. Amen. So, mangyayari yung plano ng Diyos na yon kung magkakaroon tayo ng oras, tama? Panahon sa ating Panginoon. Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakababatid na magaganda kong plano para sa iyo. Sabi ng Lord. At ang sabi ng Bible, alam din niya kung paano ito tutuparin sa iyo. Opo. Kung ang Diyos ang nakakaalam kung paano ito tutuparin, give time. Magbigay tayo ng oras at panahon. Kung mayroong kakakilala, kaibigan, please share this message. Naasa kaming mangungusap ito sa iyong puso. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Amen. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave. Wala siyang gustong kunin sa iyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibigay niya ang kanyang anak. Amen. Upang ang taong yun ay huwag mapahamak. Amen. Sa mundong ito, may kapahamakan. Sabi nga nung awit 107, di ba, nabinasa natin kanina, sa Mercy, sinimulan mo pa ngayon sa 17 ba or 16, ano? No, 16, 17. 17. Ang sabi nga ron, sa salitang ipinahatid ng Diyos o ipinadala ng Diyos, pinagaling ang tao at iniligtas sa pahamakang maaaring sana ay darating. You see the power of the word. Amen. Hallelujah. Napakahalaga. Baka meron ka pang gusto sabihin bago tayo dalhin ni Sister Mercy sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Dito po sa binasa ni Sister Mercy sa 107. 107 ng awit. Ito po bilang babala sa bawat hindi makikinig. Okay. Ito po, may nangagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Verse 107 verse 17. 17, Okay, 17. May nangagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay
dahil sa pagsuway. So, ibig sabihin, hindi yun parusa ng Diyos, Hindi po. yun ang resulta ng hindi tamang kaisipan. Kaya liko ang pamumuhay mo, Amen. kasi walang karunungan galing sa Diyos. At tayo po mismo ang gumagawa ng ating ikapapahamak Amen. kung hindi po natin susundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kung lalo na kung ikaw ay nakarinig na ng salita ng Diyos, At babaliwalain at lang. babaliwalain po Hindi natin dapat yun. Oo. Kailangan po bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Tumayo po tayo sa salita ng Diyos at patatagin po ninyo at hinihiling ko po na sa pangalan po natin Panginoon Jesus, manumbalik po tayo. Ang marahil, tanong nila, ano ba salita ng Diyos? Ito po salita ng Diyos sa ikabubuti mo. Opo. Mahal na mahal ka ng Panginoon na ibigay si Jesus. At ang sabi ng Romans chapter 8, verse 32. Romans 8:32. For God so loved the world, sabi ng John 3:16, mahal na mahal ng Diyos, mahal ka. Kaya naibigay na niya 2,000 years ago ang ating anak, ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus upang huwag ka mapahamak. At kung nangyari yun, Romans 8:32, anong sabi niya, sister? Romans 8:32. Teka, hintayin natin kay Sister Mercy. Romans chapter 8. Katapos ng gawa, makikita natin ang Roma. Romans chapter 8. Verse, kung di ako nagkakamali, ay sa verse 32. Ano po ang nakalagay sa verse 32? Yan. Verse 32, pakibasa po. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa atin lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang Okay, hanggang doon lang. Sabi po sa aking Bible, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, lahat. not against us. Okay? Para sa atin. Ibig sabihin, ibinigay si Jesus para sa atin. Ibig sabihin, sa ikabubuti natin, kaayos natin. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Pero may pasbali, kung Oo. Okay? Kailangan natin ang guidance ng ating Panginoon. Kailangan natin ang karunungang galing sa Diyos. At ito pong aming naituro, na i-share, ay isa lamang sa bahagi na nais ng Diyos na iparating sa inyo. Sister Lina, salamat sa panahon ng pagbubulay ng salita ng Diyos Salamat na po sa madala Diyos. ang topic na ito. At ngayon po, ipakinggan po natin ang mga sasabihin pa ni Sister Mercy. Hallelujah. Upang makamit natin ang mga bagay na naisin natin sa buhay, at matanggap natin, maranasan natin, makamit natin ang pinakamagandang buhay na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang ang aking aking puso, puso, ang aking buhay ang ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, nananalig po ako nananalig po ako at nananampalataya. at at nananampalataya Ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay ay ay namatay namatay para sa akin. para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Hesus. Salamat po Salamat po sa kapayapaan. sa sa kapayapaan. Salamat po Salamat po sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumbayan ng mga tatamasahin ko ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang Panginoong tanggapin. Jesus. Panginoong Hesus. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong ikaw Hesukristo, na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Nais po natin ipanalangin ng mga bagong tanggap. Napakahalaga po Amen. na meron kang
church na mapupuntahan. Amen. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Amen. Ang anak mong ito ngayon na tumanggap sa Panginoong Hesus. Nasabi ko pong anak, kaibigan, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, binigyan ni Jesus ng karapatan ang taong yon na maging anak ng Diyos. Dalangin po namin, Ama, na ang tumanggap na ito na iyong anak ay magkaroon po ng kanyang sariling local church Amen. na madadaluhan. Magkaroon siya ng pastor sa church na yun na mag-guide, magtuturo ng iyong buhay at banal na salita. Salamat po sa paglago ng aming kapatid na ito. Salamat po sa kayo sa tagumpay ng lahat. Salamat po na ang gawa ng dyablo ay tunay ngang nawasak na sa kanya. Sa pangalan At salamat ni Jesus. po sa tagumpay na binigay mo sa kanya. Amen. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa pag-guide mo. At Panginoong Hesus, salamat sa pagliligtas sa Kanya. Amen. Salamat po sa maayos at magandang church na pinaglagyan mo sa Kanya. Amen. Amen. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen, Amen. and Amen. Hallelujah. Salamat po sa bawat isa na nakinig at nanood ng video ito. Nawa po, sa susunod po na pagla-live, muli po namin kayo makasama. Amen. Purihin po ang Panginoon. God loves you. And cheer up. The word works. Bye-bye. God You are bless you. blessed. Love you. Jesus loves you all. Hallelujah.